sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Silvia Maralit, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Vicky Ilagan and family, Cora Sonjel and family, Penny Biscucho, Manguera family, Mangaliman and Liasos family, Bilarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina, Roel and Gay Malelang Rivadinha and family, Engineer and Mrs. Avin and Ningning Tan and family, Congressman Lord Alan Velasco, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Belen Aranjo, Beverly Rodelas, Frank Gian Marcos, Gloria Reginio, George Baltasar, Jean Pamela Pineda, Alma Razon, Crisel Villanueva Romana, and Dr. Jill Tabora Lacdao. Healing for Dennis Simanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Quindosa, Maria Georgina Chua Reyes, Idil Saher, Therese Birigor, Lena Alcantara, Chopila Quindosa, Aaron Chua Reyes. For eternal repose of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit, FSC, Louis George Mendoza Tabornal, and Concon Peña. Diyos ko, Ikaw ang kublihan, tagapagtanggol kong tunay, ligtas mo't patnubay, yaring aking abang buhay, sa ngalan mo'y umiiral. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at mas maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang.
Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, "Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?" 12 po, tugon nila. "At nang hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?" tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. "At hindi pa rin ninyo nauunawaan," wika niya. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Tayo po kayo maniniwala kapag sinabi kong ang isang tao na kahit kakaunti ang meron siya sa kanyang buhay o kahit payak at mga simpleng bagay lamang ang meron sa kanyang buhay, at kung ang turing naman niya sa mga bagay na ito ay biyaya, at kahit kakaunti ang meron siya, ang pakiramdam niya siya'y sagana, ay isang taong masaya. Yung taong iyon. Hindi kayo maniniwala. Kung tatanungin nyo, ako'y naniniwala sa ganong katotohanan sapagkat
Ito yun yung katotohanan na ipinapaalaala sa atin ng ebanghelyo natin sa araw na ito. Ebanghelyo mula kay San Marcos, Kabanata 14 hanggang 8, Kabanata 8, mga talata 14 hanggang 21. Ito po kasi yung episode na kung saan ay katatapos pa lamang magpakain ni na Jesus at ng mga alagad ng napakaraming tao. At medyo nga binalik dito ni Jesus nagpakain sila ng 5,000 sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at nagpakain ng 4,000 sa pamamagitan ng 7 tinapay na pinaghati-hati at nung matapos nakaipon pa sila ng marami. Pero pagkatapos itong ebanghelyong this episode, sumakay sila sa bangka, pero itong mga alagad siguro nakalimot magdala ng ekstrang tinapay. Ang dala lang nila ay 1 piraso. Kaya medyo nagkaroon sila ngayon ng commotion. Siguro nagtatalo-talo. Nakalimutan natin magdalang tinapay. Paano kakainin natin? Siguro ganon. Ganon siguro malamang yung anong tawag doon? Yung usapan ng mga alagad sa pagkakataon na yun. Pero ang ganda po nung sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na ito. Una niyang sinabi ay, "Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes." At yun nga, ni-recall ni Jesus sa mga alagad yung mga nangyari. Bakit kayo nagtatalo? Dahil wala kayong dalang tinapay. At ang sabi niya, hindi pa ba ninyo naalaala yung mga ginawa nating pagpapakain? Nung tayo nagpakain ng 5,000 sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay. So mga kapatid, ano ang sentido? Ano ang sense noong ebanghelyong ito dun sa sinabi natin sa pasimula kanina? Sapagkat gustong ipaalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi nila dapat tingnan kung ano yung wala sa kanila. Sapagkat maliwanag nagtatalo-talo yung mga alagad at kulang ang dala natin, paano tayo kakain? Pero para kay Jesus, kaya ang sabi ni Jesus ingatan ninyo ang libadura ng mga Pariseo o ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Anong ibig sabihin ni Jesus doon? Yung libadurang tinutukoy ni Jesus dito ay yung mindset ng mga Pharisees at saka ni Herodes. Itong mga taong ito, ano yung mindset nila? Ang mindset kasi nila ay para bagang hindi sila makontento sa buhay. Ang hinahanap nila ay yung wala. Hindi nila tinitingnan kung ano yung meron sila. Siguro maaring tinitingnan, pero ang tingin ay laging kulang. Ang laging tingin ay, dagdagi pa, kulang pa ito, gusto ko pa magkaroon. So yung libadurang tinutukoy ni Jesus na gusto niyang ibigay na maling mindset o parang warning na maling mindset na baka ganun yung maging mindset ng mga alagad while they were arguing doon sa isang tinapay na dala-dala nila. Kaya ang gustong mindset ni Jesus ay kung ano man yung meron dyan, maging masaya. Ang mahalaga ay meron. Kasi kung ang hahanapin ng mga alagad ay kulang, wala, hindi sasapat, ay talagang magkakaroon ng argument, magkakaroon ng commotion, at hindi magiging maganda, marahil, yung kanilang ministeryo na kanilang ginagawa. Yung mga kapatid, yun din yung mindset na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ano po? Hindi naman masamang maghanap. Pero, kung ano yung meron tayo, ito rin natin biyaya. Ano? Ako nga po natatawa sa sarili ko dahil naisip ko, okay, may bisikleta. Ay, kumpleto naman ang nakalagay sa bisikleta. May manibela, may gulong, may kadena, natakbo naman. Pero bakit po ako ay minsan ay hindi kontento? Gusto kong palitan ng palitan. Kaya tuloy, parang ako'y pinapaalalahan ng Ebanghelyo ngayon na baka dumating ako sa punto na hindi ako makontento, hindi ako maging masaya sa gamit ko. Kasi gusto ko lagi palitan ng iba pang mas magagandang piyesa siguro. Kaya isang paalala sa akin itong Ebanghelyong ito, sa aking personal na buhay, na kung ano man yung meron, kahit simple, kahit payak, kahit kakaunti, ito ring laging biyaya. Sapagkat doon tayo magkakaroon ng mindset na kapag biyaya lagi ang ating tingin sa mga bagay na meron tayo, kahit ito'y kakaunti, kahit ito'y payak, kahit simple. Alam niyo mga kapatid, ang pakiramdam natin, lagi tayong sagana. Parang hindi tayo magkukulang. Sapagkat, maliwanag, ang turing natin sa kung ano yung meron tayo ay biyaya.
At ito yung mahalagang bagay na ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Muli, babalik po ako dun sa pangungusap na binanggit natin sa pasimula. Ang isang tao, kahit kakaunti man ang meron siya, o kahit payak at mga simpleng bagay lamang ang meron siya, kung ang tingin niya sa mga bagay na ito ay biyaya, at kahit kakaunti ang mga ito, ang kanyang pakiramdam, siya ay sagana. Siya ay isang taong masaya. Kapuri-puri ka, Diyos, ang aming likas sa sanlibutan sa iyong magandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon sa buhay sa iyong mga kamay, sa kabayan at karangalas sa Sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayan at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Maawa sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako arapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Spiritual communion. Lord Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloobong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.